Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, ang aming sandigan, nagdarasal kami iyong patnubayan. Bigyan ang aming isipan ng karunungan upang magamit namin sa kinabukasan. Ituro mo sa amin ang daang matuwid. Igawad mo ngayon ang iyong pag-ibig. Sa aming pagdapay alisin ang pait at gawing nararapat sa pinto ng langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Sa araw na ito, ating pag-aralan ang kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpo. Pero, bago tayo magpatuloy, ating natuklasan ang kahalagahan sa kagalingan sa paggawa. Ang kagalingan sa paggawa ay nagsisilbing instrumento upang ang sarili ay maiangat at mapaunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Ang isang tao na nagpapakita ng kagalingan sa paggawa ay nakapagtatapos ng isang produkto o gawain na mayroong kalidad. Layunin ng module na ito na mas lalo tayong mabigyan ng sapat na pagkaunawa sa mga katangian na dapat taglayin ng isang manggagawa. Sa pamamagitan nito, matutulungan ka hindi lamang upang mapaunlad ang iyong sarili, kundi upang mapaunlad ang bansa na iyong kinabibilangan. Mula dito ay masasagot mo ang mahalagang tanong na bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpo. Sa module din na ito, inaasahang maipamamalas ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa. Una, natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at mayroong pagpupunyagi sa paggawa at nagsasagawa ng pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpo. Pangalawa, nakapagsusuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpo. At pangatlo, napatunayan na ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan, at bansa. Handa ka na ba? Ating simulan. Ngayon, para sa inyong gawain, may ibibigay ako sa inyong mga larawan. Tingnan mabuti at hulaan kung anong salita ang ipinahihiwatig ng larawan na aking ibibigay. Una, ano kaya ang salita na ipinahihiwatig nito? Tama. Yan ay pagpupunyagi. Very good. Ito ang pangalawa. Ngayon, anong salita ang ipinahiwatig nito? Tama. Pagtitipid. Kailangan ang pagtitipid. At ito ang pangatlo. Anong salita? Tama. Kasipagan. Magaling. Ngayon naman, meron akong ipapanood sa inyo na maikling video at atin itong pagninilayan. Life can throw you some curves. And it's not just the things that you see coming, but sometimes it's the things that you didn't see coming that hit you out of nowhere, that set you back in such a way that it seems like you can't get over.
and you've reached your limit and your bandwidth is full. You already said, I can't take another thing, and then out of nowhere, here comes something you didn't see coming, and you're in it. And in your homes, somewhere in your heart, these words are echoing. Am I going to make it? When you get into a tight spot and everything goes against you until it seems that you cannot hold on for a minute longer, never give up then, for that is just the place and time that the tide will turn. There are times when your energy feels so depleted that you want to give up, that it looks just totally impossible. And I can tell you from my own personal experience, don't give up then. That's when you've got to fall forward, when life is kicking dirt in your face. Don't give up then. That's when most people turn back. As long as you're alive, there is hope. You're still alive. You're still here. It's never too late, and it's never too dark, and we can always turn things around. There's going to be bad days, there's going to be dark days, but you got to embrace it, because that pain is what makes you stronger. Pain is the high cost of growth. If you want to grow up, you want to be mature, there is no way to do it without pain. You can't grow up on easy street. And the very thing that discourages you is the very thing that develops you. No one's coming to save you. No one's coming to save you. The only person that's going to make a drastic change in your life, whether that's physically, mentally, emotionally, spiritually, the only person that is going to dig you out of your hole is who? You. You have to do it for you. You've got to become courageous to stand up within yourself, to face it and step forward. We all get a taste of that victim mentality, the why me? You can become the victim of the situation or the victor of the situation. You need to be the master of your emotions, not let them affect you. You're the dictator. You're the captain of your boat, whether you let things affect you in a negative way or a positive way. I don't lose. I only win or learn. In life, there's only winning or learning. All your problems become gifts once you learn from them. And some of you have allowed adversity to make you stop. And I'm telling you right now, don't give up. I'm telling you right now, don't give in. Get through it. Execute, execute, execute. In the midst of adversity, execute. You're gonna work through this. You're gonna get up, you're gonna get dressed, you're gonna get out, and you're gonna do what you've been called to do. You're gonna be what you called to be, and you're gonna prove to everybody that tried to break you, everybody that tried to kill your dream, you're gonna prove all of them wrong. And if you can work through your pain, I'm guaranteeing you, on the other side is a reward. Pain is not permanent. Pain is temporary. Ano ang iyong naging kaisipan matapos mong mapanood ang video? Nakita mo ba ang kabutihang dulot nito sa iyo, sa iyong kapwa at sa lipunan? Ito ay nagpapakita na ang kasipagan ay dapat isaisip, isapuso, at isagawa ng bawat isang nilikha. Kahit anong bagay at anumang larangan ang ating gagawin, kailangan natin ang kasipagan. Kung walang sipag ang isang tao, wala siyang matatapos na gawain. Kung kaya't, kaakibat ng sipag ay tiyaga, na kung wala ang mga ito, mahihirapan ang tao na makaahon sa buhay na ito. Ano ba ang kahulugan ng kasipagan? Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Ito ay tumutulong sa tao na malinang ang iba pang mabubuting katangian tulad ng tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, disiplina, at kahusayan na kung saan malaki ang maitutulong nito sa tao sa kanyang relasyon, sa kanyang gawain, sa kanyang kapwa, at sa kanyang lipunan. Ang kasipagan ay tumutulong ng isang tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Nagagamit niya ito sa mabuting pakikipagrelasyon niya sa kanyang kapwa at mula sa kasipagan na taglay niya ay makatutulong siya na mapaunlad ang bansa at lipunan na kanyang kinabibilangan.
Narito ang mga ilang palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. Una, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ang taong masipag ay hindi nagmamadali sa kanyang ginagawa. Sinisiguro na magiging maayos ang kalalabasan ng kanyang gawain. Dalawa, ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. Ang isang taong nagtataglay ng kasipagan ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang trabaho. Ibinigay niya ang kanyang puso sa kanyang ginagawa. Ang ibig sabihin nito ay naroon ang kanyang pagmamalasakit. At pangatlo, hindi umiiwas sa anumang gawain. Ang taong masipag ay hindi umiiwas sa anumang gawain, lalo na kung ito ay nakaatang sa kanya. Ito ay ginagawa niya ng maayos at kung minsan ay higit pa na maging ang gawain ng iba ay kanyang ginagawa. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. Lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga minahal sa buhay. Kung mas maganda o magiging sagana ang ating buhay, mas magkakaroon pa tayo ng higit na pagkakataon na makapagbigay at makatulong sa ating kapwa. Mahalaga sa tao ang maging masipag upang siya ay mayroong maaabot o marating na magandang bukas. Kung ikaw ay masipag sa iyong pag-aaral, ay makapagtapos ka, di ba? Kung ang isang empleyado ay masipag, siya ay kikita at aasenso. At kung ang isang nilikha ng Diyos ay masipag na gumawa ng kabutihan, makakamit niya ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan na ang kasipagan sa paggawa ay may kabutihan at magpapaunlad sa ating bansa. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang kabaliktaran ng salitang kasipagan? Tama. Ang kabaliktaran ng kasipagan ay katamaran. Ito ay hindi natin taglayin sapagkat ito ay pumapatay ng isang gawain, hanap buhay o trabaho. Ang katamaran ay pumipigil o humahadlang sa tao upang siya ay magtagumpay. Ang isang taong tamad ay ayaw tumanggap ng gawain. Hindi pa niya ito nasisimulan ay umaayaw na. Palagi niyang mararamdaman ang kapaguran kahit kaunti pa lamang ang kanyang nagagawa. At kadalasan ay hindi niya natatapos ng maayos ang isang gawain. Kung kaya, dapat na puksain natin ang katamaran at huwag itong bigyan ng puwang sa ating kalooban sapagkat wala itong magandang maidudulot sa ating kinabukasan. Bilang kabataan ay dapat lagi nating ipakita sa lahat ng oras at pagkakataon ang ating kasipagan sa ating mga gawain. Ngunit, lagi mo ring tandaan na ang isang gawain ay tiyak na makararamdam ka ng hirap. Meron talagang kahirapan, pagod ng katawan at isipan, na pagsubok at mabibigat na problema. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay hindi dapat sumuko sapagkat ang pagsuko ay isang kaduwagan. Ang pagpapatuloy sa gawain kahit na ikaw ay nahihirapan, kahit minsan ikaw ay nasasaktan o nagdurusa, kahit minsan ikaw ay maraming natatanggap na puna mula sa iba, at ang pagpapatuloy sa kabila ng matinding pagod at hirap, makamit mo lamang ang iyong minimiti sa buhay, ay palatandaan lamang ng pagpupunyagi. Ang pagpapatuloy sa gawain kahit na ikaw ay nahihirapan,
Kahit minsan ikaw ay nasasaktan o nagdurusa, at kahit maraming natatanggap na mga puna mula sa iba, ang iyong pagpapatuloy sa kabila ng matinding pagod at hirap, makamit mo lamang ang iyong minimiti sa buhay, ay palatandaan lamang ng pagpupunyagi. Ang pagpupunyagi ay pagtitiyaga na maabot o makukuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, kasipagan, at determinasyon. Ito ay pagtanggap sa mga hamon o pagsubok na may kinahunan at hindi nagrireklamo. Ito ay patuloy na pagsubok ng mga gawain hanggat hindi nakakamit ang iyong mithiin. Ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makakatulong upang magtagumpay ang isang tao. Sa kabila ng mga balakid at mga problema sa kanyang susunguin, ay hindi siya dapat panghihinaan ng loob. Bukos, kinakailangan na magpatuloy at maging matatag. Isang halimbawa ng pagpupunyagi ay pinakita ni Thomas Alva Edison. Si Thomas Alva Edison ay isang Amerikanong inventor. Siya ang nakaimbento ng electric light bulb. Bago niya natapos ito, ay dumaan siya sa maraming pagsubok. Maraming beses siyang nagkamali. Ngunit hindi siya tumigil. Bagkus nagpatuloy pa siya ng gusto hanggang sa nakuha niya ang tama ng kanyang imbensyon. Mayroong isang ina na tuwing papaubos na ang kanilang toothpaste ay pinipiga pa niya ito ng husto. Nakaranas ba kayo ng ganito? Kumukuha pa siya ng gunting upang hatiin ang tube ng toothpaste at simutin ng maigi ang laman nito para sa kanya. Kahit kaunti lamang ang makukuha niya dito, ay magagamit pa niya ito sa kanyang pagsisipilyo. Para sa kanya, hindi kailangan na punuin ng maraming toothpaste ang haba ng sipilyo para lamang makapagsipilyo. Sa tingin mo, ano kaya ang ipinahihiwatig sa istorya nito? Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang bertud na nagtuturo sa tao hindi lamang mamumuhay ng masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa ibang tao. Ang pagtitipid ay hindi pag-uubos ng pera o bagay na walang saysay. Sapagkat dapat mong mahalin ang bunga ng iyong ginawang pagsisikap at pagtatiyaga. Dapat mong maunawaan na kailangan na maging mapagkumbaba at matutong makontento sa kung ano ang meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. Laging isaisip na hindi makukuha ang kaligayahan sa mga material na bagay. Ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao ay nasasayang kung hindi niya napamamahalaan ng wasto ang kanyang mga pinaghihirapan. Kung ang isang tao ay magtitipid, ay napamamahalaan niya ng wasto ang kanyang naimpok. Okay? So, pag-iimpok. Ang pag-iimpok ay paraan upang makapag-save. Okay? O makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Okay, bakit kailangan tayong mag-impok ng pera? Ito, magandang tanong. Ayon sa financial expert na si Francisco Pulaico, mayroong 3 dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao. Ito nakikita ko na isang importante o napaka-importanting bagay, lalo na tayong
nagtatrabaho o kumikita. So, una, tayo ay nag-iimpok para sa proteksyon sa buhay. Pangalawa, para sa mga hangarin sa buhay. Pangatlo, para sa pagre-retiro. Hindi lamang kailangan na mag-impok para sa proteksyon sa buhay at sa mga hangarin sa buhay, mahalagang nag-iipon din para sa pagtanda, sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtatrabaho. Ayon pa rin kay Francisco Colayco, kinakailangan na tratuhin ang pag-iimpok ng isang obligasyon at hindi optional. Isang obligasyon ang pag-iimpok. Okay? Gaano man kalaki o kaliit ang kinikita, ay obligasyon natin sa ating sarili na mag-impok. Kaya, simulan mo na hanggat maaga pa, sapagkat ito ang makapagbibigay ng masaganang bukas. Bilang isang tao ay dapat mag-ipon habang tayo ay malakas upang makamtan natin ang magandang bukas. Mangyayari lamang ito kung ang kasipagan, pagpupunyagi ay pairalin at ang pagtitipid ay panatilihin. Kaya, simulan na natin. Now na. Sa pagkakataong ito, ako ay magbibigay sa inyo ng maikling pagsasanay. Okay? So, magbibigay ako sa inyo ng 3 tanong at sa loob ng 5 minuto, okay, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Okay? So, ang unang tanong, ano ang kahulugan ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok? Okay. Pangalawa, bakit mahalaga na ito ay taglayin sa lahat ng tao? Yung mga katangian na ibinigay ko sa inyo. Bakit ito mahalaga? Pangatlo, ano-ano ang mga indikasyon ng taong nagtataglay ng kasipagan, pagpupunyagi, pagiging matipid, at wastong pinamahalaan ang naimpok? Okay? So, huwag nang pataasin pa. Okay? Kahit mga isa o dalawang sentence. So, sentences. Okay? So, start now. Okay, so ngayon ay maraming salamat sa inyong napakagandang mga sagot. Nakikita ko na naintindihan ninyo ng mabuti ang ating diskusyon sa araw na ito. Okay. So, hanggang dito na lang muna tayo at hanggang sa susunod na pagkikita natin. Para sa inyong takdang aralin, pag-aralan ang ating leksyon ngayon dahil sa susunod na tagpo ay magbibigay ako ng maiksing pagsasanay ulit. Okay, para mas lalong maintindihan natin ang mga bagay na ito natin dinadiscuss bago tayo magpapatuloy sa ibang leksyon. Okay? Maraming salamat at mabuhay kayo.